Hindi pa tayo Lent, pero connected na ng konti yung pag-uusapan natin, no? Kaya nga, 3 o'clock. Yun ang binigay eh. O anong gagawin natin? Nagtanong din, remember sa Saint Faustina? Nagtanong din kay Lord. Binigay ang 3 o'clock prayer. Dinasal ninyo kanina. Okay. Now the question is, Lord, why 3? Bakit? 3:00. Well, unang-una, si Lord, parang Pinoy din yan. Bakit? Tayo, sabi ko na sa inyo hindi naman tayo purong Kristiyano. Ano tayo? Mestizo. Tingnan mong katabi mo, mestiza. Bakit? Lahat tayo, hindi tayo puro. Tayo'y mestizo. Bakit mestizo? At mestiza. Bakit? Hindi tayo purong Kristiyano. Ang ating faith ay tinatawag na Judeo-Christian. Sabihin nyo. Ibig sabihin, Hudyo ka rin. Galing tayo sa mga Hudyo. At bakit ano yung Biblia natin? Ilang bahagi ang Biblia? Abay, 2. Ano yung una? Abay, yung Old Testament. Ano yung kalawa? Abay, yung New Testament. Ano yung New? Ito yung Christian times. Okay, Jesus, the life and the works of Christ and the teachings of Christ. Ano yung Old? Ito yung Biblia ng mga Hudyo. Okay? Kaya our faith emanated from the Jews, no? Kaya ang faith natin, Judeo-Christian. Kaya nga, may pagkahawig tayo. Alam mo yung mga Hudyo? Mga kaibigan ko nakilalang mga Hudyo, parang tayo rin. Ay, naku, kahilig mag-celebrate. Kahilig nyo mag-celebrate ng birthday, anniversary, hindi ba? Yung mga misis dyan, pag nakalimutan ni Mister yung birthday, tampururot. Nagtatampo, kalingwani. Bakit? Nagtatampo. Nakalimutan nga special yan anong nangyari ngayon? Ay, si Jesus din. Nakalimutan ng tao, no? Kaya nga, this is the reason why the Lord appeared and then asked, remember my passion. Actually, yung unang pinagawa ni Lord, Faustina, ano yung nandyan sa side niyo? Ano yung mga larawan dyan? Ang tawag niyo dyan? Ayan. Do the stations of the cross every day, Faustina. Hindi naman magawa palagi ni Faustina. Busy, may mga obligasyon siya sa kumbento. Pero, kung hindi mo magawa, ang sabi niya, yung araw-araw na estasyon ng krus, at least an hour, worship sa Blessed Sacrament and reflect on my passion. Kung hindi rin niya magawa, kaya napakabuti ni Lord sa mga busy people. Busy ka ba? Yan. Tanungin mo yung katabi mo, palaging busy kaya kung minsan hindi makapagdasal, busy. Sa mga busy, alam ni Lord, busy ka. Pero walang excuse. Sabi niya, di mo magawa, ito bibigay ko sa inyo. At binigay sa atin the gift of the 3 o'clock prayer. Amen? Ito na lang, sabi niya. Pag hindi mo magawa yung dalawang yun, eto, malay. 30 seconds lang ito. Wala namang 1 minute pa Napakaikli. At the hour of 3, remember my passion. At nakilala ang panalangin ito na 3 o'clock prayer. Lahat kayo, dinadasal nyo to. Anong oras? Sabi alas 4 na may delay. Okay, 3 o'clock. Now, you know the prayer. You expired Jesus, but the source of life,
Gosford for souls. You expired, Jesus. Unang usapan, you expired. Ano yung expired? Sardinas? Ano ho yan? Yan ho ba yung meatloaf na nag-expire? Hindi ho. Well, anong original? Ito original. Pero ano yung sinabi noon? Nakilala. Remember yung 3 o'clock habit sa TV? May pinakilala noon no? Yung unang translation na ginamit. Ano yun? You died, Jesus. Pinalitan ho yan. More faithful sa Polish, no? Hindi Latin, Polish kasi. Nung dumating si Lord, kinausap si Saint Faustina. Hindi naman Latin ang salita ni Faustina Ang salita niya ay Polish, no? Kaya ang faithful one expira, no? Ito 'yun. You expired. Hindi yung you died daw. You expired. Bakit? Ang ibig sabihin nito he gave up his spirit, experience. Parang ginanon niya, no? At ang ibig sabihin nito, pinatay siya. Pero hindi ito magagawa against his will. Ito'y naganap sapagkat sumang-ayon na rin siya. Kaya nga, he gave up his spirit. No? Ito yun. Kaya ganun yung ibig sabihin. Kaya yan ang gamit natin. You expired. No? Ito yun, namatay siya and offered his life willingly for man. Okay? Ngayon, yung mga panalangin na yan it focuses eventually, pag-uusapan natin yung blood and water dyan. Pero, sa ngayon, 3. Why 3? Tinanong. Bakit? Ang daming oras naman pagpadasal ka, Lord. Bakit 3? Anong sagot ni Lord? Because Faustina, ito yung gusto niya maalaala natin. It was at 3 that I expired. It was at 3 that my heart was opened with the lands. Diba? And blood and water gushed forth. 3:00 ng hapon. Ito ang isang katotohanan na dapat matandaan din natin palagi. Anong katotohanan ito? Well, ilang taon si Lord nung namatay? 33, no? Nagsimula siya 30, no? At ilang taon lang siya nangaral? 3, di ba? Ilang oras siya nakapako? Hindi 3, 6. Okay. Pero namatay siya 3:00. Okay. Christmas, we celebrate Christmas. Birthday, happy birthday to you. Sabi mo, kaya Lord, masaya tayo. Ligtas ka na ba? Hindi pa. Jesus began to preach when he was 30. And he preached about the kingdom. Ligtas ka na ba? Hindi pa. He healed the sick. Ligtas ka na ba? Binuhay ang patay. Ligtas ka na ba? Hindi pa. When, kailan ka naligtas? Tao. Kailan? Ito. On that very first Good Friday, 2,000 years ago, at the hour of 3, yung pinakaunang Good Friday, 2,000 years ago, on top of Calvary in Golgotha, at the hour of 3, when the heart of Jesus was pierced with the lance. Jesus, anong nangyari? Ito nangyari, Ang sabi ni John, the sky is darkened, dumilim, the earth trembled, yumanig, lupa, bato ron Pag umaakyat ako sa Kalbaryo, sa Holy Land, bato, solid.
yumanig. At anong sabi pa? The veils of the temple were rent. Alam niyo yung templo ng Jerusalem? The temple of Herod, mataas yun. Well, the court of women, the holy place, and the holy of holies. Tapos, walang may pinto, hindi naka-close na pinto. Kurtinang mataas, malaki, makapal. Ito kapal, ilang sentimetro. Ay, makapal, hindi ganitong tela. It's the pinakamahal na kurtinang matatagpuan sa mundo. And then, cloth. Designed. Saan? May dekorasyon. All the beautiful flowers and fruits of the world. Ibig sabihin, the best of everything. Nandun, nakaloob ng Diyos. Nakatakip yun doon sa Holy of Holies. Pero ano naganap? Yung makapal na telang iyon was rent in two. Ito ay napunit. Ay, walang makakapunit nito. Pero napunit. Alam mo bakit? Kasabay ng pagtuhog sa tagiliran ni Jesus at the hour of 3. O ano nangyari? Bakit napunit? Itong dinadasal natin sa 3 o'clock. No? And the floodgates of mercy opened up. Nabuksan ang pintuan ng langit at bumuhos ang kanyang awa at pagpapala sa sansinukob at sangkatauhan. Natubos tayo sa oras ng 3:00, redeemed by the blood of the Lamb. Amen? Kaya nga, anniversary yan. Remember my passion. Kaya nga, 3:00, minsan ang tao, anong ginagawa? Okay lang kung natutulog. Baka 3:00, asan siya? Lasing na lasing. 3:00, si Jesus ay nagdusa. Naintindihan nyo? 3:00, nasan yung tao? Baka nagnanakaw ng manok sa kapitbahay. 3:00, gumagawa ng kasamaan. Di ba? 3:00, dun siksikan siguro ang mga tao. Yung isa'y dumudukot, no? Mandurukot, naghahanap buhay. Alam niyo sad. Nakalimutan ng tao. Kaya nga, at the hour of 3, please remember my passion. Amen? Kaya, yun, make it a habit. Kaya nakilala yan noon, di ba? 3 o'clock habit. Sabi, make it a habit. At the hour of 3, remember my passion. Kaya dasalin nyo, yung relo, yung may cellphone na tayo. Yung mga hindi pa sanay magdasal, ilagay nyo sa cellphone nyo, mag-ring ng 3 o'clock. Ayan. Makukuha nyo dito sa ating mga nanonood, sa mga tagapakinig natin, no? I-google nyo, and then set, no? Yung orasan sa inyong cellphone. Halos lahat naman may cellphone yung iba walang relo pero may cellphone, di ba? I-set ninyo at the hour of 3. Mag-ring yan hanggang maging habit na. Pag habit na yan, maski wala kang cellphone, bigla bago mag 3:00. Ako palaging ganyan. 3 na. Pagtingin ko kuminsan, eksakto pa palagi. Kaya nga, it becomes a habit. And pray it and remember the passion of the Lord. Amen? Okay. Ngayon, anong halaga naman nun? Ito sinabi nga natin. Nabuksan ang pintuan ng langit. Pero nung tuhugin si Lord, anong nangyari? Ito nangyari. No? Blood and water gushed forth from the side of Jesus. No? Kaya yan nakikita natin doon sa image, di ba?
sumisirit na tubig at dugo. O ano naman huing halaga niyan? Eto, punta tayo. Maglakbay tayo pabalik sa panahon. Now, what do you see? The Temple of Jerusalem. Alam po ninyo, ang mga Hudyo, they cannot offer sacrifices just anywhere. They can only offer it sa templo ng Jerusalem. May mga synagogues. Yung mga sinagoga, hindi natin kagaya, no? Sa simbahan, nakakapagmisa tayo, saan man. Pero sila, sa synagogue, they study the word. Pero walang sacrifice. At saan sila nagsasacrifice lang? Isang lugar lang yan. It's the Temple of Jerusalem. Kaya lang, in 70 AD, wasak na ang templo. After Christ has been offered, years after, nawasak ang templo and no more animal offerings. Bakit? Na-offer na eh. Sino? Si Jesus, no? The Lamb of God. Amen? Pero balikan natin yung pag-aalay sa templo. Ano ho nangyayari sa pag-aalay? Ito. Nagsisimula araw-araw ang pag-aalay. Alam nyo anong oras? 9 in the morning. Okay? The Tamid sacrificed. Alas 9. Ang pare mag-aalay na ng hayop, tupa o bak. Ngayon, the lamb. At ang ikalawang pag-aalay, opening yon, may closing. Ano yung closing? Magaganap ito alas 3 ng hapon. Ito ang huling pag-aalay ng Tamid Lamb ng mga kaparian doon na Levitical priesthood. No? Ngayon, in between those offerings, doon nag-aalay ang tao. Parang dito, pag nagpapamisa ka, ay mag-thanksgiving po ako. Ayan. Ay, mag-alay po ako para sa ganito. Ayan. Okay? In between those offerings, yun sa dalawa, ang alay ng mga tao nagaganap. Pero nakasandwich dun sa alas 9 at alas 3. Now, tignan nyo ha, napakahalaga nito. Bakit? Sabi natin sa inyo kanina, ilang oras na bayubay si Jesus sa krus? 6. Jesus was crucified at the hour of 9. Alas 9 ng umaga. And He hung on that tree, on that cross, for 6 hours. And expired at the hour of 3. Ito yun, no? Typology, sa theology. Ano ito? Naganap sa Kanya. Ang Tamid Lamb sacrifice na pinagawa ng Diyos ay naganap sa anak niya, ang tupa na anak niya. Alas 3 napugto ang hininga. At dala niya ang lahat ng panalangin natin, lahat ng sakripisyo natin, dala ni Jesus. Kaya nga, all our offerings, ito'y nagkakaroon lang ng meaning kapag nakasandwich sa offering ni Jesus. Amen? Kaya sa misa, nag-o-offer tayo. Pero lahat yan, ang ultimate offering is the offering of the Lord. At nakasandwich lang yung panalangin. Dadalhin niya sa Ama. Amen? Okay. So, yun ang naganap. O ano pa ang naganap? Eto, no? Sa templo. Alam niyo yung pag-aalay sa temple ay hindi ho biro-biro. Ngayon kita nyo, relax na relax tayo. Ang cute-cute ng mga simbahan, malinis. Ay hindi ho ganito. Baka mandiri kayo. Bakit? Sino sa inyong takot sa dugo? Ha? Ang pag-aalay sa templo, kapag nag-aalay, hindi ho biro. Maybe every day, a few, maybe 100 animals, maybe, may mag-aalay. Pero pagdating ng kapistahan, ang kapistahan ng mga Hudyo, 7 are God-ordained, okay?
Merong dalawa na civil at religious, ang Purim at Hanukkah. Pero meron pang iba, pero hindi na sila religious. Pero ang religious feast, ito yung mga God-ordained feast, no? Ito yung Passover, yan, ang first fruits, no? Ayan, yung kapistahan nila yan, no? Meron tinatawag din na Feast of Tent o Sukkot, ang tawag nila diyan. May tinatawag na Shavuot, may nakapistahan. Ito yung kapistahan ng Pentecostes or Feast of the Harvest na tinatawag. May tinatawag din kapistahan. Yan ang sineselebrate natin sa Divine Mercy. Yom Kippur, no? Yung Day of Atonement, no? Sa Old Testament. Sa New, it's now the Feast of the Divine Mercy. No? At may tinatawag sila sa mga pistang ito na Pilgrim Feast, no? Ano yung mga Pilgrim Feast? 3. Pag sinabing Pilgrim Feast, ang mga tao ay dumadagsang umuuwi. Galing abroad yan, galing Egypt, galing Rome, galing Africa. Umuuwi yung mga Hudyo to celebrate and attend yung Pilgrim Feast, no? Ang Passover, ang pinakamalaking Pilgrim Feast. Kaya ito yung panahon na mamamatay si Jesus. Kaya napakalaki niyan, no? Ang Pentecost o Shavuot, ito yun, ang ikalawa. At yung ikatlo ay yung Feast of Tents, no? O kaya, ito yung Sukkot. Now, sa araw na mga ito, lalo na Passover, ilan ang inaalay na hayop sa templo? Sabihin niyo sa akin. Palagay niyo, ilan ang naaalay na hayop sa templo? Ay, may ano yan? Ano ba yung mga inaalay? Sabihin nga niyo sa akin. Baka, ba? Pag mayaman, siyempre, baka. Beef. Yan. May baboy ba? Walang baboy. Bawal yun. Tupa. Yan. Kambing. Kambing, pwede rin. Baboy ang hindi. Pagkatapos, sa mga poor, ayan, kagaya ni Jesus, nag-alay si Joseph at Mary. Ito ang pinaka-alay ng mga poor. Ano ito? Ibon, kalapate. Bakit? Wala sila pangmahirap na alay. Walang pambili ng tupa. Pero, ganyan pa man. Imagine, ilang hayop palagay nyo. Bigyan nyo kong ideya. Kung ilan ang inaalay sa templo. Sige nga. Mga ilan, imagine niyo yung mga hayop naglalakad sa daan. Yan. Iba, ikaw may dala kang baka. Ilang kayo rito? Abay, Diyos ko, ilang kayo rito? Sabihin na natin, 100 kayo rito. Hindi ko alam pag may 100 baka, Diyos ko, laki-laki na. Dami nun. Di ba? 100 tupa lang, ang daming dugo niyan. Madugo yan. Kaya alay, 100 pa lang kayo. Anong sabi? The historian Josephus speaks of this. No? Ilan ang naaalay sa feast ng Passover? Alam niyo kung ilan? 250,000 beast. Bay, 250,000. 250,000 yung average nun. Ilan ang populasyon ng Kapas? Wala. Mas marami pa sa inyo, di ba? Kaya nga, imagine. Bumabaha ng dugo. Yun ang ibig nating sabihin. Minsan di ma-imagine ng tao Kasi nga, ang sacrifice sa atin, ganyan lang, ang cute. Di ba? Naku, puno pa ng flower, yung altar. Ang cute, di ba? Pag may makita ka lang dugo, ikaw mo na ay tiring-tiri ka na. Ay, pero hindi. Now, this is true worship. Ito, tandaan ninyo, Baka sinasabi ng mga iba, sa mga kapatid natin, minsan sinasabi, no? Sabihin na natin, mga fellow Christians natin, when they sing, when they dance, when they preach, worship daw yun. That's not worship. Yes, they praise, but
But that is not complete worship. True worship is being performed by priest. May intercessor sa Diyos. And a sacrifice must be held. Kailangan may sakripisyo. Hindi pwede yung pa-fellowship, pakanta-kanta, tatawagin mong worship. Hindi yon worship sa mga Hudyo. They worship in the temple of Jerusalem. They pray the word. Doon, saan? Sa synagogue. Pero sa temple of Jerusalem, that is where the ultimate worship happened. And anong worship doon? Bloody. Tuloy-tuloy na kinakatay. Imagine, thousands and thousands na hayop. Ang kukunin lang ng pare, iwiwisik. Iwiwisik ka ako na, lasing na. Iwiwisik. Wala na yung wala na yung Ark of the Covenant nung time na yon. Ibig sabihin yung Ark of the Covenant, no, sa Old Temple, naroon kay Solomon. Pas templo ni Herod, wala na. So, saan sila nagwiwisik? Doon sa horned altar. May altar na may parang sungay, symbolic, no, ng bull. At doon, winiwisik. Pero the rest of the blood, saan dinadala? Is being spilled doon sa templo. At anong sabi? Ito ang sabi, no, sa Talmud. Ito yung sa ng mga Biblia ng mga Hudyo. Anong sabi? Ang mga pare walang tsinelas, walang sandalyas, at sila'y naglalakad in a pool of blood, ankle deep, hanggang bukong-bukong, dugo. Siguro maglakad ka, mag-slide ka eh. Ha? Bukong-bukong, naglalakad sa dugo ng mga hayop. Tuloy-tuloy ang katayan. Bakit hindi ho pinapaagos? Hindi pa. May agusan. Shishin, yung kanal, ang tawag shishin. Shitin or shishin. Pero naka-plug yun. Habang tuloy-tuloy ang pag-aalay. Imagine, nagsimula ka ng alas 9 hanggang stress, tuloy-tuloy ang pagkatay ng mga maraming pare, hindi lang isa. And blood is being spilled. Naliligo sa pool of blood ang buong templo. Naintindihan nyo? Ngayon, anong magaganap? Pagdating ng alas 3, the final sacrifice, tapos na. At anong gagawin? Bubuksan yung plug. At pagkatapos, ang tubig ibubuhos. At makikita mo, malayo ka pa. Ang templo, ito yung templo, napakaganda. Ang templo ng Jerusalem, Napakaganda. Pero may kanal. At ang sabi, ang kanal, southwest. Ano yung south? Ito, south. Down, under, south. Up, north. Ha? South. West. Ha? At ano mangyayari? Ha? Doon ay lalabas, rumaragasa yung dugo. At papunta sa Kidron Valley, sa Kidron Brook, may ilog, yung Kidron. Ilog ng Kidron. At mamumula ang ilog. Kaya yung mga pilgrims, pati si Jesus, kinokross niya yung ilog na yun. Nasa Holy Land, pag nandun, na-cross ko yung Kidron Brook. Doon. Alam nila, kapag namula na, the sacrifice has been offered. Naalay na ang sakripisyo. Kapatid, walang pinag-iba. Saan? Sa pagkakapako ni Kristo. The temple would symbolize the body of Christ. At anong nangyari? Inalay ang dugo. At pagkatapos alas 3,
yung plug binuksan. At ano nangyari, di ba? Sa tagiliran ni Jesus, southwest, bumulwak ang masaganang tubig at dugo. And the sacrifice has been offered at the hour of 3. Amen? Huwag niyong biruin ang alas 3 ng hapon. Merong iba nag-a-argue, Father, bakit naman ganyan? Napakadugo. Hindi ba ang mercy free? Hindi ba pag sinabing awa, dapat yan free yan. O hindi mahirap. Alam mo yung sagot doon? Mercy is free sa receiver. Ang tumatanggap, libre. Walang pasakit. But to the one who gives, mercy must be paid for a hefty price. Mabigat ang halaga. Mag-aalay buhay. So yung tumatanggap, libre ang awa. Pero ang hindi napapansin ng iba, yung nagbigay ng awa. Yung nagbigay ng awa, mabigat ang kabayaran. Kaya nga, ito yung tinatanggap natin at the hour of 3. Kaya, alalahanin nyo naman ang sabi ni Jesus. Tumanggap tayo ng kaligtasan, pero hindi man tayo nagpapasalamat. Sa oras na alas 3, inalay ni Jesus ang kanyang buhay. Amen? Kaya nga, this is Jesus. Siya yung bata inalay sa narinig natin kanina sa templo ng Jerusalem. Inalay. At eventually, 33 years after, ang batang ito, malaki na. At siya ngayon, the Son of Man, the Son of God, will offer His life and sacrifice His life in Calvary for us all. Inuulit natin. Why 3? Because it was at 3 that I expired. It was at 3 that my heart was opened with the lance, and blood and water gushed forth. Ang tubig na humuhugas sa iyong kasalanan at ang dugo na nagbibigay buhay sa iyong kaluluwa. The price of salvation. Ano yung price ng salvation? Ang price ng salvation ay ito. No? It's the blood of the Lamb. Ang dugo ni Kristo ang nagbibigay ng walang hanggang buhay. Kaya nga, tandaan ninyo palagi, remember Christ's passion at the hour of 3. May promise. Ano yung promise? Ito yung promise niya. Anyone who will pray at the hour of 3, ito ang pangako ni Jesus. Ask anything. Ask anything. Unang-una, always in every prayer, if it is according to God's will, ibig sabihin makabubuti lalo na para sa iyo. And if you approach Him with trust, tiwala, kaya yan ang nandun sa image, di ba? Pag lumapit ka sa tagiliran ni Jesus, nang may pagtitiwala, your prayer will be granted. Amen? Kaya, huwag niyong sayangin. This is a gift na binigay niya. Ilapit mo ang anumang inilalapit mo na punong-puno ng pananalig. God paid for it. If you come to Him with trust, God will bless you. God will heal you.
God will sanctify you. Ano sinasabi sa banal na kasulatan? By His wounds, we were healed. Sa mga sugat ni Kristo, tayo ay napagaling. Lumapit ka sa sugat ni Kristo. At ang sugat na pinakamahalaga, may ulo, may paa, may kamay. Pero pinakamahalagang sugat, ang tagiliran ni Kristo. Kaya nga, the hour of 3, alam ba ninyo, ang bawat misa, 3:00. Ang bawat misa, pag-aalay ng anak ng Diyos. Ito ang pag-aalay buhay ni Kristo. And that is why every Mass, we remember His passion. Kaya ito'y 3:00. Father, pwede ba akong magdasal ng 3:00 ng madaling araw? Hindi pwede. Diba? Bakit? Well, sabi ng iba ay 3 a.m. resurrection, 3 p.m. death. Pero, you can pray at 3 a.m. Ang totoo. Ang totoo niyan 3 p.m. dito, 3 a.m. sa Amerika, di ba? O, mga US citizen na naman, baba. Di ba? O, di ba? Siya yan, 3 a.m., nagdasal ka dito, may 3 p.m. somewhere. Ang importante, you remember His passion at the hour of 3. Gusto ba niyong mabless? Amen. Ayan. Remember, at the hour of 3, run to His mercy. Bumubulwak ang masaganang tubig at dugo para sa kaligtasan ko at kaligtasan ninyo at ng nating lahat. Jesus, I trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you po. You are watching ETVN Philippines. Emmanuel, the God with us, who saves.